magsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa nung ako po ay chairman pa ng Jury Board Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaan ito. Meron pong nagpusa, kahit alam nilang mahirap ang magsasakripisyo sila, sapagkat manangani ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaya agad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boyeng Limon, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpuproseso pa lang, ay bibigyan na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approve ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga Diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagan ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po'y paliliwanag ko po lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo ay naakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating Speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan
po nila hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary public. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumento. Meron po ba gumagawa? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganun makaiwas sa tuloy na tinutumbok ng kanyang mga testimony. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganun ay saggaan ang transparency. Mamaya po'y paniliwanag ko pa ang pangyayari. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nila ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayari nito? Inimulat pa nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala. Hindi mo. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sanitary applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCNA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay human ang ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control project. Pero ang totoo po, wala lang pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang supply. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang cost flood control. Meron pa silang tinatawag na quality assurance unit. Ito po opisina ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control project. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganoon din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistema ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon
ng COSPRA.